Ito ang isa sa mga huling sandali ng kababayan nating OFW sa Saudi Arabia. Kasi sa likod ng kanyang masayang personality, biglang natagpuan siya ng kanyang mga kasama na wala ng buhay. Ang sinasabing isa sa mga dahilan kung bakit niya kinuha ang kanyang buhay ay dahil sa depression. And kapag tungkol sa depression, hindi talaga ito isang joke. Malaking relate kasi ito para sa akin dahil kapag naayos, if ever yung mga papers ko, nagiging OFW na rin ako in the future na mapapasabak, mag-isa, walang kakilala, and at risk sa ganitong klaseng kondisyon. Bilang isang healthcare worker sa hospital and basing from my experience, magaling talaga magtago ng problema ang mga ganitong klaseng patients with depression. So kung makikita natin dito, talagang nalulungkot siya, depressed, tapos biglang inasnap, biglang tumawa siya. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, kapag depressed ang isang tao, yun pala yung aktual na nararamdaman niyang problema. Ito kasi yung isa sa mga nakakatakot na signs ng mga taong may depression kasi hindi mo makahalata na meron talaga silang pinagdadaanan na problema katulad niya, no? So, parang mukhang masaya siya, pero yun pala, meron siyang mahigpit na pinagdadaanan at kailangan talaga niya ng tulong, kailangan niya ng makakausap. Hindi ko inaakala na siya pala yung pinapanood ko sa TikTok na dumadaan sa FYP ko na kapag nagbe-break ako from review noong March and April na sinishare niya yung life stories niya bilang isang OFW sa Middle East. Tapos, na-shock talaga ako kasi hindi ko inaakala na meron pala siyang pinagdadaan ng matinding problema tapos biglang nagpatiwakal. Eto pala siya, no? Losamat doon sa TikTok. At dumadaan talaga siya sa FYP ko. Kaya napapanood ko siya kapag nagbe-break ako from review dati. And napansin ko na yung jolly personality niya, tapos yung, for me, ang main na pinagkakabuhayan niya sa Middle East ay pagiging florist. So kapag florist ka, patok na patok ka sa Middle East. Hindi ko talaga naasahan na bigla siyang mawawala sa isang iglap dahil sa depression. Merong kumakalat kasi na agam-agam na ang isa daw sa reason kung bakit siya nagpatiwakal ay merong isang content creator daw di umano na kinontent siya and naka-receive siya ng matinding bashing at yun daw ang nag-trigger in addition sa kanyang tinatamasang depression, kaya daw siya nagdesisyon na tanggalin na lang ang kanyang buhay. Bilang isang healthcare worker, i-share ko sa inyo ang konting kaalaman tungkol sa depression basing from my clinical experience, personal experience, at napag-aralan namin sa school at sa review. So, ito yung depression, the causes, multifactorial, high expectation problem, and financial problem, relationship problem. Tapos, kapag ganyan, nagkakaroon ng decreased coping mechanism, decreased self-esteem, self-of-worthlessness, and then hostility towards self, overthinking, depression, and then pagpapatiwakal. Maraming types yan, major depression, dysthymia,